Samantala, tinukoy ng Philippine National Police ang ilang DDS vloggers at trolls na nasa likod umano ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Kabilang dito ang ilang insidenteng naganap daw sa Pilipinas, pero batay sa isinagawang cyber patrolling ng PNP, nangyari ito sa ibang bansa. Para sa kabuang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Itinuro ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga DDS vloggers at trolls na umunay nagpapakalat ng maling impormasyon at video upang sirain ang imahe ng bansa at ng gobyerno. Kabilang dito ang pagkalat ng fake news sa social media na nagpapakita ng mga insidente na pinalalabas sa naganap sa Pilipinas, ngunit sa katunayan ay sa ibang bansa nangyari. Isa sa mga halimbawang video na ito ng mga kabataang naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, mayroong dumaang motorista at nabanggang upuan sa kana-aksidente. Batay sa cyber patrolling ng PNP, sa Indonesia ito nangyari. This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Talagang may na-aksidente dyan. Tapos, Bisaya ang pagkalagay. Ginagawang Bisaya para kunwari Pilipino. Ang problema, nasa Indonesia yan. Meron ding video ng pananaksak na nire-upload at nangyari naman sa Vietnam. Isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang tao na tangkang saksakin. Yan. At tinaga. Ang load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Nire-upload. At yan ay nangyari sa Vietnam. Kasama din dito ang video na umunoy bullying sa estudyante na umabot sa mahigit 17,000 views, ngunit natukoy ding galing Indonesia. Wala na talagang, walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan. Ang naglagay ng caption ng Bisaya, di wala nang iba dyan, kundi DDS vlogger. So it's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin na parang kung sino-sino at kung ano-anong ginagawa. Ayon kay General Torre, malinaw na taktika ito ng mga kritiko ng pamahalaan upang sirain ang imahe ng bansa at palabasin na wala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Kaya tumigil-tigil na yung mga DDS trolls na yan na wala nang maibatong issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka-fake news ng kanilang idolo. Diretsuhin na natin. Matatanda ang isang vlogger na ang kinasuhan sa Cebu matapos na mag-post ang video ng isang away sa bus na pinalabas na insidente ito ng snatching. Aabot na sa kabuang 1,372 na mga malisyosong post at peking balita sa social media site na Meta ang na-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group. Hiniling na ng PNP sa Meta ang pag-shutdown o pagbura sa mga naturang account. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.